Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito yung latest update dito nga sa kaso ni Vong Navarro. Nilipat na nga sa Taguig City Jail itong si Vong Navarro. Alam naman ng lahat at nabalitaan natin na hindi siya pinayagan na makapagpiyansa o binasura ng korte ang kanyang petisyon na makapag-bail sa isang kaso na walang piyansa. Kaya naman marami ang nanlumo at nalungkot sa balita. Kaya nga ito nga si Vong Navarro ngayon ay nilipat na nga sa Taguig City Jail kung saan nga ay ayaw na ayaw niyang tumira doon o magstay o makulong doon sa Taguig City Jail kasi nga nabalitaan naman nating lahat na merong isang nagpadala ng message dito sa asawa niyang si Tanya Bautista at nagsasabi na inabangan na nila yung pagdating ni Vong Navarro doon sa Taguig City Jail, kaya kinakabahan itong si Vong Navarro kasi nga syempre hindi niya naman talaga masasabi yung kaligtasan niya. Hindi niya masasabi kung safe nga siya doon. Kaya yun ang pinag-alala niya at yun din ang hiniling niya sa korte na sana ay doon na siya magstay o ikulong doon sa pangangalaga ng NBI. Pero yun nga lang ay hindi rin maaaring mangyari yun dahil nga yun ang protocol at yun ang batas. Kailangan na sumundin yung batas kung saan siya dapat na ikulong kasi nga doon din siya pinakulong niya rin doon sila Cedric Lee at yung mga kasama niya at itong si Denise Cornejo. Hindi wala tayong magagawa kasi yun ang utos ng korte, kaya ngayon ay nakakalungkot lang talaga yung balita na makikita natin itong si Vong Navarro na payat na at maitim siguro sa sobrang problema na iniisip niya, kaya hindi malayo na magkaganon pa man yung sitwasyon ngayon ni Vong Navarro. Sana nga balang araw ay makapagpiyansa siya at malutas ang kasong ito at malagpasan niya yung kasong kinakaharap niya ngayon. Ang masasabi lang natin ay tibay lang loob ng Vong, huwag kang mawala ng pag-asa. Lahat ng problema ay may solusyon, basta tatagal mo lang yung loob mo at huwag kang bibitaw. Maraming nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Andyan yung pamilya mo, andyan yung mga kaibigan mo, mga fans mo na naniniwala sa iyo na darating yung araw at makakalabas ka. At sigurado naman tayo na makakalabas ka at makukuha mo o makakamit mo yung hustisya na para sa iyo pa. Ngayon ay alam ko na napakahirap ng sitwasyon mo, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Manalangin ka lagi, lahat ng problema ay may solusyon. Gaya ng sabi ko lagi, hindi ibibigay ni God yan yung problema na yan kung hindi mo kayang lusutan. Binigay niya sa iyo yan kasi alam niya na matapang ka at kaya mong lusutan yung mga problema na yan na kinakaharap mo ngayon. At doon naman sa mga kaibigan ni Vong Navarro, marami sa mga showbiz industry na mga kaibigan niya ang nalungkot sa nangyari nga sa kaibigan nilang itong si Vong Navarro. Isa na dyan sila Tony Gonzaga, Vice Ganda, Jong Hilario at itong si Ann Curtis na alam naman natin na parang kapatid na ang turingan nila dito sa It's Showtime. Hindi lang sa trabaho kundi sa personal na buhay nila ay parang magkakapatid na yung turingan nila. Kaya nakakalungkot din yung sinapit ng kaibigan nila, kaya nalulungkot din sila sa kalagayan ngayon ni Vong kasi nga gusto lang nilang tumulong din pero hindi sila makakatulong kasi nga si Vong Navarro lang talaga ang makakalusot sa kanyang problema ngayon at siya lang ang maaaring makasolve ng kanyang kaso at siyempre ang kanyang abogado. Kaya sana ipagpray na lang natin itong si Vong Navarro na malagpasan niya yung mga problema niya na ito kasi nga marami talaga sa atin ang nadismaya ngayon sa hatol ng korte na binasura nga yung petisyon niya na makapaghain ng piyansa, pero marami din tayong balibalita na nababasa at napapanood na ngayon na nasa Taguig City Jail na si Vong Navarro ay doon siya magpo-post ng bail
para makapagpiyansa sa sana nga lang ay mapagbigyan siya at makapagpiyansa nga naman para naman kahit pansamantala, kahit sandaling panahon ay makasama niya at makapiling yung mahal niya sa buhay sa darating na Pasko at sa bagong taon. Kasi nga ito lang naman yung hinihiling ni Vong Navarro na pansamantalang makalaya para naman makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana ay mapagbigyan siya at hindi siya mabigo sa kanyang munting kahilingan. Kaya pagpray na rin natin si Vong Navarro na sana ay mabigyan siya o mapagbigyan sa kanyang hiling na makasama yung kanyang pamilya. Kasi para naman yan sa kanya kasi kunting kahilingan lang ni Vong Navarro. Gaya ng sabi ng iba din, may nagsasabi din at nababalitaan natin na mas maimpluwensya ang kalaban ni Vong Navarro kasi nga alam naman natin na negosyante yan sila Cedric Lee at si Dennis Cornejo, kaya malaki yung kapit nila at hindi malayo na binayaran nga nila yung ibang mga tao para hindi nga makapag-post ng bail itong si Vong Navarro kasi alam naman natin na tagilid itong si Dennis Cornejo sa kanyang kaso at hindi na siya dapat na magpakita doon sa hearing. Pero bakit andon si Dennis Cornejo? Kaya hindi maiwasan ng mga netizen na mapag-isip na itong si Dennis Cornejo ay ginamit yung pera niya para magbayad doon sa mga tao na humahawak sa kaso ni Vong Navarro. Kasi nga nakakagulat naman na alam naman nating lahat na tagilid talaga yung kaso na isinampa ni Dennis Cornejo kay Vong Navarro, pero makikita natin ngayon na hindi nga nakapag-post ng bail itong si Vong Navarro. Nagpapakita lang dito na ginamitan ng pera. Kaya sana ay manaig din katotohanan balang araw at yung ibang tao naman dyan ay huwag papadala sa pera. At meron din nagsasabi na sana nga itong si Vong Navarro ay kumuha ng mas magaling at matalinong abogado kasi nga nakukulangan daw sila sa talino ng kanyang abogado kasi nga hindi marunong sa kanyang kaso. Siguro nga ay mayroon silang nakita na hindi nagustuhan at hindi tama. Hindi pa siguro sapat yung kanyang ipinakitang talino at galing, kaya natalo nga itong si Vong Navarro sa kaso. Kaya hintayin natin kung ano yung susunod na mga balita sa kaso ni Vong Navarro at sana nga ay makapagpiyansa nga siya kahit pansamantala lang.